So, next naman is the laboratory number 4 or the restaurant management activity. So, this is all about list. And ang pinaka-goal niya is ma-apply yung different types of list methods sa scenario ng pag-manage ng isang restaurant. So, dito naglagay ako ng menu variable and isa siyang list. And within the list, meron siyang another list. So, meron tayong outer list and inner list. And within the inner list, meron tayong values. Meron tayong dito yung dish names, yung mga dishes, and the corresponding prices ng mga dish. And to print the menu into a string, pinasok ko po siya sa isang for loop. So, dito sa for loop, siya yung magiging iteration ng mga menu. So, iikot siya mula sa 0 hanggang sa last index ng menu. And, as you can see here, meron tayong I na variable. So, siya yung index number dito. Tapos, si range length menu, sila yung sequence. So, kinukuha ni I yung sunod-sunod or yung susunod na number from the sequence and pwede rin natin siyang gamitin sa loob ng loop para ma-access natin yung item sa loob ng menu. So, paano nangyayari yun? Dito, nagprint ako ng menu items. So, dito, pinrint ko lang yung item number. So, since ang default value ni I is 0, nag-add lang ako ng 1 para kapag pinrint natin siya, mag-start siya sa 1. Then, si menu, since nasa 0 pa rin tayo, so magfo-focus siya dito sa index 0 sa outer index or outer list. So, sa inner list, sino dito yung 0? Which is this one. So, siya si burger. Kaya, si burger yung pinrint niya dito. Then, dito naman, ito naman yung price. So, nasa 0 pa rin tayo. Dito pa rin ang focus natin. And then, yung 1, sa loob ng inner, sino si index 1. So, ito yun. So, 0 and 1. So, paulit-ulit lang yun hanggang ma-reach natin yung pinaka-last index nung menu natin. Kaya, naka-length yan. Para yung pinaka-last or pinaka-dulo is ma-print niya rin. So, ang pinaka-last natin is si iced tea. Then, nag-print lang ako dito ng new line. Next naman is the menu.append pizza 200. So, ang function ni append is mag-add or magdagdag ng item dun sa loob ng list. So, in this case, nag-add tayo ng item ng pizza na may price na 200. So, kapag ginamit natin yung append, default niya is ma-add siya sa hulihan. Unlike kay insert, ito yung pangalawang list method na ginamit natin dito is meron siyang dalawang argument yung kinukuha niya. Una is yung index number, pangalawa is yung item or yung value. So, dito, naglagay tayo ng index 1. So, isisingit niya itong soup of the day na merong 19 na price dito sa index 1. Kung ito yung index 0, dito niya isisingit sa index 1 yung soup of the day. So, as you can see here, nung pinrint natin yung updated menu, nandito na si soup of the day, wherein wala siya dito. Yung number 2 index natin is or yung number 1 index natin rather, is si fries. Pero dahil nasingit na si soup of the day, siya na yung index 1 natin. So, ganun lang din yung format na itong for loop dito. Pinrint lang talaga natin. So, dito, next naman is, nag-declare ako ng new dish para mag-ask kay user na mag-enter ng panibagong dish. Tapos,
ilalagay natin dito, or mag-a-ask din tayo kay user nung corresponding price niya. So, kinonvert lang natin yun into int. So, para ma-add natin yung item na, or yung new item sa loob ng menu, gagamitin natin yung method na append. So, in-append ko lang dito yung new dish, tapos comma, yung new dish price niya. So, ipiprint lang niya ulit dito yung updated menu kapag nag-add na tayo ng panibagong dish. For example, let's say, halo-halo. Bakit lang tayo? So, as you can see here, nung nag-enter tayo ng new dish tsaka yung price niya, nung pinrint natin yung updated menu is na-add dito si halo-halo sa pinakahuling index. Dahil yun yung function ni append. Sa hulihan niya i-add yung item. Then, dito naman sa remove and pop, meron tayong method here na remove. So, nire-remove niya yung specific item dun sa loob ng menu or sa loob ng list. So, dineclare natin si fries at yung price niya na 60, yung i-remove natin. While si pop, commonly, meron niyang argument na hinihingi na index number. Pero in this case, wala tayong nilagay na argument. So, magpa-function pa rin siya completely. Pero, ang kukunin niya by default is yung huling item dun sa loob ng list. So, kapag nag-scroll tayo dito, nag-remove and pop na tayo dito. And, nung pinrint natin yung updated menu dito, nawala na si fries, and nawala na rin yung halo-halo na in-add natin dito. So, ito na yung updated menu. So, for this step 4, sorting and reversing. So, ginamit natin dito yung sort method na merong key. So, ang purpose nito is isa-sort niya yung list based sa price mula sa lowest hanggang highest. So, naka-ascending order siya. Si reverse naman, siya naman yung from the word itself, siya yung magre-reverse nung pagkakasunod-sunod ng item. So, kung ascending kanina, magiging descending na. So, magsisimula siya sa pinakamalaki pababa. So, to explain this code, sino nga ba si Lambda? Si Lambda, siya yung anonymous function na ginagamit kapag kailangan ng mabilisang function or one-time function lang para ipasa bilang argument. And usually, ginagamit siya for the key ng sort method. So, itong lambda x colon x1. So, maliit siya na function na bumabalik ng second element ng x. So, si x dito, siya yung isang item sa loob ng list. So, si x dito, siya yung dish names. Tapos, si x1 naman dito, siya naman yung price, yung corresponding price. So, anong purpose nito? Ang purpose niyan is, sasabihin niya kay sort na gamitin yung second value ng bawat item as basis sa pag-sort. So, ito yung gagamitin niyang basis. Since ang gusto nating i-sort is based dun sa price niya. Hindi based dun sa alphabetical. Kaya kung isosort natin siya is ascending pa siya sa una. Pero dahil gumamit tayo ng reverse is binaligtad niya. So, kapag in-update natin yung menu, makikita natin na, di ba, iba-iba yung sorting dito. Nandito yung 350, 120, 90, 200. So, dito, nag-start
tayo kay 300 hanggang ang pinakamababa is yung 50. Dahil naka-descending na siya. And dahil sa ni-reverse natin siya. Next naman is searching and counting. Dito, mag-a-ask tayo kay user na mag-enter ng dish na gusto nating i-search. Then, nag-declare din tayo dito ng index na may initial value na 0. So, itong variable na to is para mag-count ng index position simula kay 0. So, ini-initialize niya yung index counter. Sa loob naman ng for loop, meron tayong 4 items in menu. So, iikot siya sa bawat menu ng item sa menu list. So, ang purpose nito is para i-check niya ang bawat item kung ito ba yung hinahanap niya. So, tinawag natin dito yung index na dineclare natin sa labas ng for loop. Then, nag-increment tayo ng isa. So, kapag hindi yon yung nakita natin, lilipat lang siya ng lilipat. And meron din tayo ditong conditional statement na if yung item 0 is na naka-lower para hindi case sensitive is equals dun sa search dish name na hinahanap ni user and naka-lower method din siya. So, ipiprint niya yung item na yun. So, ipiprint niya yung dish name, yung price nun, and saang index siya na found. So, nakalagay dito is index -1 dahil nag-start ang counter sa 0 sa code. So, bakit nga ba index -1? Ito ay dahil nag-add tayo ng 1 dito. So, nag-increment tayo habang naglo-loop. So, dito, kung tumama ka sa unang item, kunyari, yung totoong item na is index 2. Pero, yung index variable natin is naka 3. So, magma-minus tayo ng 1 dito. Para makuha natin yung original or yung pinaka-index number niya talaga. Then, meron ditong count items. So, ganun lang din yung scenarios kay index. Ito yung counter ng items. So, for items in menu, if yung price, diba kung ito, yung 0 is siya yung dish name, dito yung 1, siya yung price, is greater siya kay 100. So, magka-count yun or i-increment natin yung count items. Tapos, kapag pinrint natin, gumamit ako dito ng F para ma-call out natin siya ng ganitong format. So, the number of dishes with above 100 pesos is ilan yun? So, for example, search tayo ng steak. So, si steak is, nakita natin siya sa index 0. So, ilan daw ba yung number of dishes na above 100? So, in this case, 4 sila. Kaya 4 din yung pinrint dito. The next naman, for this step 6, combine with another menu. So, nag-declare tayo dito ng desserts, variable, and meron tayong list na merong dalawang inner list values. So, merong ice cream and cake slice. So, list method is the extend. Ang purpose ni extend or yung function ni extend is i-add yung buong list. So, ang purpose ni extend is ma-add niya yung lahat ng items sa loob nung another list. Kunyari, kung ina-add natin sa loob ng list is list, so i-add niya yung list. Kung i-add natin yung
tuple, so i-add niya yung tuple. So, kung anong data structure niya, is i-add natin yun sa loob ng list. So, in this case, in-add natin yung desserts sa loob ng menu and naka-list data structure siya. So, kapag pinrint natin yun, makikita natin dito na na-print na siya or nasama na siya sa loob nung list. And another thing is ina-add ni Extend yung item na yun sa huli. Para rin siyang append, pero this time is data structure yung talagang ina-add niya. Next naman is take customer orders. So, nag-declare ako dito ng orders variable na merong empty list. So, dito, itatapon or ipapasa yung mga items na pinag-order ni user. So, dyan may store lahat ng mga dishes na yun. So, nag-declare din ako ng order number is equals to 1. So, while true, yung order natin, nag-declare ako dito ng order na siya yung mag-ask or dyan may store yung mga inputs ni user kapag na-prompt sila kung ano yung gusto nilang dish. And kapag nag-type sila ng done, so may stop na yung ordering. Kaya meron ditong conditional statement na if order that lower para hindi case sensitive is equals to done, so magbe-break na siya. And found false, nag-declare tayo dito ng found the variable and meron siyang boolean value na false. So, ibig sabihin, kapag nag-for loop tayo, kapag hinanap natin yung item dun sa in-input ni user, is i-check niya yun. And kapag nahanap niya yun, so magpa-found true. And yung order na yun, kapag nahanap yun, is i-add natin siya dun sa empty list. Kaya naglagay dito, orders append items. Then, order number plus 1. So, naging increment lang siya. Then, break. If hindi naman nahanap yung item, so, if found equals to false, print sorry item not available. Then, dito naman is ipiprint niya lang or ililist niya lang lahat ng na-order ni user. So, let's give it a try. For example, ice cream. So, na-add niya yun dun sa empty list. Burger. Caps lock natin. Okay. So, na-add niya yun. Pasta. And cake slice. Done tayo. So, pagka-done natin, pinrint lang natin dito yung list of orders natin. So, for items in orders. So, lahat ng items dun sa loob ng orders is napiprint niya. Ito yung dishes names and yung price niya. So, for the order summary, nag-declare ako dito ng total bill with 0 initial value. For loop, wherein ito yung items and in orders. Then, yung total bill niya is mag-i-increment siya or i-add niya lahat ng prices ng items. Ito yung 1, which is yung price dun sa loob ng list. So, hanggang sa masum niya lahat and pumasok yun sa variable na total bill. Then, another for loop
is para i-print niya lahat ng orders. So, kapag pinrint niya lahat ng orders, tinawag ko lang dito si total bill para i-print niya. Para makapag-print siya na parang mini receipt. So, makikita natin yung order summary here. So, ito lahat ng napamili natin. With a total of 795. And for the last step, meron tayo ditong copy list method wherein from the word itself, kinokopya niya kung ano yung laman ng menu. So, nag-declare lang ako dito ng another variable na siya yung mag-i-store nung copied menu. So, menu.copy. So, lahat ng item sa loob ng menu is i-copy niya and i-paste niya yun here. Si clear method naman, siya yung mag-clear lahat ng item sa loob ng list. So, i-delete niya lahat ng item doon. Pag pinrint natin dito, sa clear menu, yung menu, wala tayong makikita kundi yung empty list. Kapag pinrint naman natin yung copied menu ng naka-string, so, ito lahat ng copied menu natin. Tinawag natin si menu copy and hindi si menu. So, that's all for the laboratory 4, which is the restaurant management activity. Thank you.